Kinasuhan ng Department of Justice ng serious illegal detention at grave coercion ang grupo nina Denise Cornejo, Cedric Lee at 5 iba pa na nambugbog di mano kay Vong Navarro noong Enero. Kasabay naman niyan, ibinasura ang reklamong rape na isinampa ni Cornejo laban sa aktor dahil wala di manong sapat na basehan. Live mula sa Maynila, may report si John Consulta. John? Tama ka rin, Jessica, no? Ibinasura nga ng Department of Justice itong reklamong rape na inihain ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Kasabay nito ay sinampa naman itong reklamo nga laban kina Cedric Lee, Denise Cornejo at 5 pang kanilang mga kaibigan. Itong kaso nga na serious illegal detention at grave coercion kaugnay sa umano'y pamabugbog kay Vong Navarro noong gabi ng January 22. He was deprived of his will, irrespective of the duration. Kapag may infliction of serious physical injuries and kapag lalo na may grave threats at may extortion tantamount to ransom, it does not matter kung ilang oras ka lang, kahit less than 1 day. Basta ba you are being deprived of your will. Para sa panel, klarado yun. Sa halos 3 buwan na pag-isiyasat, so muna pamugbog sa aktor na si Vong Navarro noong January 22 ng taong ito. Sabi ng Department of Justice, sapat ang basehan para sampahan ng kasong serious illegal detention at grave coercion sina Denise Cornejo, Cedric Lee at 5 pa nilang kasamahan. Batay sa kanilang resolusyon, nararapat daw ito kasunod ng ilang ebidensya. Ang pagkakatali raw sa 2 kamay ni Navarro sa likod ng ilabas ng grupo ni Lee sa condominium unit ni Cornejo. Ang pagtanggi ng kanilang grupo na iulat sa mga gwardiya ng kondo ang pangyayari at ang hindi pagdala kay Navarro sa pinakamalapit na police station sa Bonifacio Global City. Binigyang pansin din daw ng DOJ Prosecution Panel ang mga palitan ng text message kung saan hinihingan umano ng pera si Navarro ng grupo ni Cornejo at Lee. Pinilit siya na aminin na rinape daw niya si Denise. Again, he was just forced to do it. He was just forced to admit it because nandyan nga yung mga able-bodied men na mga bumubugbog sa kanya. Kasabay nito, ibinasura rin ng DOJ ang reklamong rape ni Cornejo laban kay Navarro. Hindi raw kasi kapanipaniwala na hindi narinig ng mga katabing unit ang mga pagsigaw, paglaban at pagtakbo ni Cornejo noong gabing hinahalay umano siya ni Navarro. Hindi rin daw tumutugma ang mga naging kilos ni Cornejo matapos ng umano'y pangahalay, lalo pat umamin pang nakakain siya sa labas kasama si Lee matapos umalis ang presinto nung gabing yun. At ni isang gasgas, wala raw natamo si Cornejo. Hindi rin daw madaling intindihin kung bakit tumanggi si Cornejo na madala sa ospital para sa medical evaluation na isinasagawa sa isang rape victim. Ang kampo ni Navarro, ikinatuwa ang rekomendasyon ng DOJ. Ayon sa abogado ni Vong Navarro na si Attorney Alma Malyonga, bunga raw ito ng katapangan ng aktor na labanan ang pananakot umano ng kampo ni Cornejo at Lee. We were all very happy that Vong has been vindicated. At ang ultimate goal talaga dito ay matapos yung kaso na sinampa ni Vong kanila Mr. Cedric Lee, and we are very happy that the entities that were tasked to make sure that Vong secured his justice did their role. Pero para naman kay Cornejo, tila nawala na ang hustisya. Gate niya, halatang pinapanigan ng DOJ si Navarro. Gayunman, handa raw siyang harapin ang kasong serious illegal detention ni Navarro na non-bailable. Wala rin daw siyang balak magtago. Dismayado rin ang dalaga sa pagkakabasura ng kasong rape. Pinapanigan, inudurog yung namin, yung pagkatao namin, tsaka yung paninindigan namin. Masyadong ayun, wala talaga nakakadismaya, nakakalungkod, nakakanginig at nakakagalit. Ako na na-rape, ako na na-permiso, ako na nagpalampas, tapos ako pa ang kakasuhan. Napaka-unfair talaga dito sa part ko at sa part ng pamilya ko. At the same time, God is watching God is my witness talaga. So they cannot do that. So I hope, show me justice in the Philippines. Yun na lang. Pinag-aaralan ngayon ng mga abogado ni Cornejo ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang basis kasi ng pag-indict ng tao, probable cause lang naman pag probable cause,
May probability tama, may probability mali. 50-50 yan eh. She's still waiting for instruction from the lawyer, siguro sa pag-file ng motion for reconsideration. But hindi yan tatakbuhan, hindi yan tatalikdan, sasagutin yan. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang pahayag ng kampo ni Cedric Lee. Pero hindi pa raw sila magpapaunlak ng panayam dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng resolusyon ng DOJ. Ibinasura din na Jessica ng DOJ itong reklamong kasong obstruction of justice naman laban kay Maximo Merihildo, Romeo De Novado Jr., Jeffrey Viniegas at Roderick Garbin. Itong Jessica, yung mga security guard nitong condominium unit nitong si Denise Cornejo. Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.